I'm a vet, cause I work with every breath. And I love the taste of sweat, I won't have any regrets. They get upset when they trying just to rest. And I'm still right at my best, make them all feel so pressed. Yeah, but that's the test, if you wanna be the best. It ain't easy, it's a mess. If you wanna have success, you keep going like possessed. Drive it deep into your chest, every failure is a test. Learn the most, leave the rest. Give me some time and you'll see me up processing now. I'm working every day, I'm working every day. I'm working every day. I'm never slowing down, I'm gonna understand. You gotta say that your time is up to me. Who can give up a pass? I'm gonna work out. You know what? I'm gonna put this one so to save it.
I just wanna say that they might get on my shoulder and listen to me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be sticking out till the hits coming on gas. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get it thrown back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain what they thought of this. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a bad frame, into a bad name. Society's insane, we all live for fame. Baby, I'm tired. One more shot, baby, I'm tired. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm not doing no God. Only God wants you, let him go live it up. Catch me back, baby, I'm tired. Baby, I'm tired. Baby, I'm tired. Ayay! Gamit din niya oh. Ha? Bawa mo na ba? Ayan lang. Gawin na ba? Sir? I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Only God wants you, let it go live it up. Catch me back, baby, I'm tired. Baby, I'm tired. The wind is blowing through her hair. I'm like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah, who you fucking with, man, girl? You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You know I become a fan, girl. But you throw back like a Kodak. Did you run that? Cruise around without a plan, girl. I'll never go back. Did you know that? You were so bad. Let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man, girl. Mana mas sir? Sir? Mana? Mana pa ko? Ha? Always been affectionate. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me, never look back. We did it life like a badass. Oh, you could be a good girl. Wanna see you from a real world. Ain't always been faster. Oh, you could be a mistake. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me, never look back. Top down, drop down, headed nowhere fast, never stop now, not now. We ain't slowing down, never knowing now. Set aside what it's all about. It's out there, she's sitting shotgun. She a hot one in the hot sun, crop top on, I'm a hot on. Every single day, headed different way, never stay in place. Don't care what they say, we gon' do it anyway. Always outside, living my pride. Every night we just drive by, using high, fluid.
I just think about it, I study my past lives. Keep aside, grab a real ride. Okay, every day is a new day in a new place, in a new space, see a new face in a few days. Move a new way to a new state. That's great, that's it for our next day. It's been a good time, but maybe it's your real world. Yeah, you've always been happy. You've always been a virgin. I don't care if you got issues. Daddy left while I'm with you. Come again, never look back. We're really like that. Good girl. Good girl. Better. All the things that we say. When I'm with you. Sa iyong pagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng kayanggaw at kabangers. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan, pero itatago ko na lamang ang tunay na pagkakakilangan na mga nababanggit sa kwento. Ito'y kwento tungkol sa isang mabangis na aswang na ating tinugis noon. Hindi lang ito usapin tungkol sa pagiging mabangis ng nilalang ngayon. Ito'y usapin din kung papaano titimbangin ang tama at mali. Hindi naging madali para sa amin na gawin ang aming misyon. Dahil sa misyon na ito, mayroong buhay na kailangan mawala para sa mas maraming buhay na dapat protektahan. Ang misyon na namang sumunod sa aming katatagan, panimala. Kung ano man ang misyon na ito, mahina't samahan niyo kung tahakin ang nakakakilab ng kabilang karanasan. Ako po si Benjamin, at ito ang aking kwento. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ay maaari mo bang pindutin ang bell icon upang mas madali kang ma-notify sa aming mga upload. Kung sakali na gusto mo naman natin napapakinggan, mag-iwan din ng komento at baka kung pwede ay mag-like ka na rito sa video na ito. Kung ikaw naman ay bago pa lang sa aming channel, mag-subscribe na para maging isang ganap na kabangers. Ang inyong munting suporta ay malaki na ang may tutulong sa aming channel para may pagpatuloy ang aming pagkukwento sa inyo. Maraming salamat po. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mama, bakit mo naman si Yoyong? Ano ba ginawa niyo? Ito ba ang lalaking gusto mong iharap sa akin balang araw? Hindi mo ba nakikita ang itsura nito, Pep? Hindi kita pinag-aral sa mamahaling universidad doon sa Maynila para lang bumagsak ka sa anak ng isang antenero. Magpipili pa lang naman kami ni Yoyong. Wala pa naman parang naman. Ito na rin naman pupunta yun. Kaya ngayon pa lang, pipigilan ko na kayo. Hindi maganda na mapupunta ka lang sa katayan na.
Pwede po bang gusto yung lalaki para may pera? Ano? Ang gusto niyo po ba yung maraming pera, mayaman, gwapo, pero nananakit? Hindi lahat ng mayaman at gwapo na nanakit. Pero sigurado ako na lahat ng mahihirap na kagaya mo ay walang kakayahang buhayin ng isang babae kagaya ng anak ko. Kaya ikaw, ha, Yoyong, layuan mo si Perla. Kasi kung hindi, Kasi kung hindi ano, gagawin mo ko ng kwento at ipapakulong, ipapabugbog sa loob ng kulungan. Kagaya yung ginawa mo sa isa mo pang anak na ngayon nasa Maynila na at may asawa na pero hindi masaya. ang kapal ng mukha ng hampas lupang ito na ako sa anak ko, sa hindi ko naman ginawa. Alam mo bang pwede kitang ipakulong sa mga sinasabi mong walang katotohanan? Makakasuhan nyo lang ako kung meron akong ginawang meron. Pero wala akong tinatapakang tao. Wala akong inagrabyado at mabuti ang kalooban ko, busina. Kung nabi ka pa, ang tunay mong pakay kaya ka lumalapit sa anak ko ay dahil mayaman kami. Pwes, ngayon pa lang, sinasabi ko na, wala kang mapapala dahil hindi ko hahayaan na ikaw ang tulungan niya. Walang gana na po, Aling Langga. Kanina pa po kami dito pero kanina pa rin namin naririnig na minamali kasi Yoyong. Mali naman po yata na amakin yung isang tao dahil sa katayuan niya sa buhay. Tama ang sinabi ni Benjamin, ang kabutihan ng isang tao ay hindi nakapali sa kung gaano karami ang pera niya kaya ibigay. Kung hindi sa kung paano ito magmahal at mag-alaga. Ay, nakisali pa talaga kayong kambal kayo. Huwag kayo makikialam kasi kahit na kailan, hindi magiging mahalaga ang mga sasabihin nyo sa usapin ito. Kagaya lang din kayo nitong si Yoyong na hampas nyo ba eh. Magdahan-dahan ka naman sa sinasabi nyo. Baka nakakalimutan nyo. Ang ka namin noon ang naging dahilan kung bakit nakamit ng mga taga dito ang tunay na kapayapaan. Ngayon, at hindi kayong dalawa. Pwede na? Manahimik na nga kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ninuno ninyo? Kukonsintihin nyo ang pagiging hampas lupa nitong si Yoyo? Mas nakakatawa siguro kung ang tingin niya sa pag-ibig isang instrumento ng kanyaman para ulan sa buhay. Ano sa pari mo? Wala naman. Tama na. Ang talagang hindi ko para sa akin pera. Tatanggapin ko na lang. Alam ko naman na mabait na talaga ang mundo natin. Ano lang Kaya, tawarin mo ko kung hindi ko nalakita. Pero, Parang yung sa itong gagawin ko, pero Teka nga, hahayaan mo lang na ginaganyan ka na matandang yan? may pangalan ako. lalo lang lalala ang problema kung ipipilit ko pa yung alam ko namang hindi pwede. Umalis si Yoyong Kabanon. Baka sa mukha niya ang lab sa kalungkutan. Wala na kami nagawa kundi ang sundan na lamang siya. Inabutan namin siya sa gilid ng salingan na humahagulgol. Pinagsususulbat niya ang katawan ng saging. Inawat na namin siya dahil hindi naman kanila ang sagingan na yun. Pambira ka naman, no? Wala namang kasalanan sa'yo yung sabi niyan. Bakit yan ang pag-iinitan mo? Kaya anong gusto mo? Siyaling lang ang gawin ko punching bag? Bakit naman hindi? Napakasama ng ugat ng matandang yun eh. Pinambira ka naman ng naninota eh. Tigilan mo na yung babaeng yun eh. Wala kang mapapala sa kanya kundi sakit lang ng ulo at samaan ng loob. Tingnan mo nangyari sa'yo ngayon, di ba? Si Perla lang naman ang gusto ko mahalin eh. Talagang babae nakikita kong makakasama ko habang buhay. Para makasama mo siya, makakasama mo rin siya Aling Langga. Malabo pa sa ihi ng unggoy yung ipagkatiwala niya at niya sa'yo. Bakit? Dahil ba hindi ako mayaman? Dahil anak lang ako ng isang atingero? Yan na naman siya sa drama. Hindi. Dahil hindi talaga kayong bagay kasi masama ang ugali ng nanay niya. Kaya kung ako sa'yo, maano pa lang ng iba. At kapag anak ka ng babae niya, dapat unahin mo alamin kung matino ba yung magulang. Hindi ko pa inilan sa loob ng mga sandali niyo. Pinagkakit na lamang namin ng kanyang balikat para kahit papaano mapatahan na namin siya. Pagkatapos ng usapang yun, ay agad na rin namin siyang hinatid sa bahay nila. Inabutan namin naroon ang niya si Mauricio na wala sa paghahasa ng iyak. Ano nangyari dyan?
Bakit ka mga mukha ng pobo na yan, ha? Hindi nagsalita si Yoyong at dire-diretso lang ito sa loob ng bahay. Kaya naman, kami na ang nagdesisyon na ipaalam kung ano ang nangyayari kay Yoyong. Ayan, pinagsalita na naman ni Aling Langga. Nakita kasi sila magkasama kanina ni Perle. Ayun, bunga nga na naman. Kaya sa mga tao si Yoyong. Buti na nga lang dumating kami. Kung hindi, baka mamaya, kung sa mismong harapan niya yun Pambihirang tao. Malalaking tao na iyak sa babae. Kung kanya talaga si Perle, iiyakan niya talaga. Maiba tayo. Ano nga palang balita sa hinahanap niyong pamilya ng aswang? Nagkatingin na kami dalawang ni Berlet. Naalala naman namin kung ano ang nangyari sa operasyon na niya. Kilala kami malulugis at ang tumira sa bahay namin. Samba naman ang lugis ang tawag sa amin ng karamihan. Pero dahil ka malakas at mahusay kami sa pagpuksa ng mga aswang, hindi namin nagawa sa ilang pamilyang aswang na nahanap namin. May mga ginamit kasi silang kakaiba na kung saan nakakaramdam kami ng pagkahilo at pagkaantok. Bakit hindi niya mapuksa? Hindi. Bakit ka hindi? Hindi naman kayo mapalya nung una. Ano nangyari? Yung pamilyang aswang na yun, meron silang taktika na hindi namin nakasahan. Alam lang namin na gagamit sila ng itim na salamangka. Hindi sana, napagandaan namin. Itim na sa lamangka. Sigurado ba kayo? para ka naman bago ng bago, mag-iseo. Marami na tayong nakakita na gumagamit ng ganun. Pero itong pamilya to, marunong talaga sila Kasi mararamdaman mo talaga yung itim na sa lamaka. Bakit ano mang epekto sa inyo? Nahilo kami. Tapos, antok na antok. Buti nga nalabanan namin eh. Kasi kung hindi, baka pinapos na nila kami sa bubat. Hindi sila pangkaraniwan, mag-iseo. Mas magiging sila kumpara sa kalaban namin nakakaharap. Paano yung kakaiba? Sabihin na lang natin na hindi namin matuto kung ano yung nila. Napabutong nila si Mang Eliseo. Bumakas sa kanyang mukha ang pagkabahala. Si Mang Eliseo ang nagsisilbi namin sa batayo. Kumbaga, siya ang nagiging utak namin kapag may mga kailangan kami sa labanin. Kung hindi nila sa kanya, hindi rin naman kami nagiging masuso na nakagiging sa pagkanyero. Bakit po? May problema ba, Mang Eliseo? Naisip ko lang kasi, bakit ba di maubos-ubos ang mga limpik na aswang na yan? Kasi meron pa rin silang paraan para makapaparami. Pero, patuloy na talaga. Gagawin na namin lahat para maubos sila. Sa katunayan, bukas na gabi, may iba pa kami lalakarin. Isasampal na namin muna ang mga magkapamilya. Uunahin namin yung kakaibigan. Nakatanggap kami ng tip mula sa isang kakilala Meron daw nakakaibigan na ay nakilala sa lugar nila. Kaya pupuntahan namin mo para kunin kung aswang ba sila o hindi. Basta makikita kayo palagi ha. Alam niyo naman, ang mga aswang na yun ay hirap ng pauli. Kagaya na rin kasi sila ng mga tao ngayon. Tumawag na lang kami sa kanya. Nagpaalam na rin kami kay Eliseo. Pag uwi namin sa bahay, wala kaming ibang ginawa kundi ang maglinis. Tamang kapilang at titig sa larawan ng mga magulang namin. Matagal na kaming ulilang lubos. Ang mga magulang namin ay parang namatay sa enkwentro sa gubat. Sila ay mga sundalo. Sa ilang taon ng kanilang servisyo, ay dito na sila nasa huli. Napatid kaming dalawa sabay ulit ng kape. Ang dami naman napag-usapan ng kadalasan ay tungkol naman sa mga aswang. Kinabukasan, medyo naging kami sa pamilya sa mga gamit namin. Pinaganda na rin namin ang mga kabanta at sa bata na aming gagawin.
Mga bandang hapon, hinaanan na mula namin si Mang Eliseo. Nakabila lang kasi namin na kung pupunta para lumaban sa mga aswang, nagpapaalam mo na kami sa kanya. Alis na kaya. Hinaan na ako. Ang makaligamit ko na yung maaga rin. Kaya gusto kayo. Saan pa ba? Malama, nasa tulong niya, minumok mo. Kayanin na lang po siya. Masakit po kasi talaga ang puso niya eh. Natatawa na lamang si Mang Eliseo. Nagpaalam na rin kami sa kanya at naglakad na rin papalayo. Mga bandang alas 5, narating na rin namin ang baryo na sinasabi sa aming kakilala namin. Para lang siyang kagaya ng baryo namin. Normal lang kung titingnan ng maigi. Sir Blair, at gano'n na rin po. Parang yun din! Buksan mo pinto! May portak niya akong ikikwento sa'yo, bilisan mo! Parang yun din! Pagkatapos ko pa lamang na magpagahan ng araw na yun, ay dumalaw agad sa bahay ko ang matalik kong kumpay na si Nestor. Nakapares kong 40 anyos. Base sa yabag na kanyang mga paa ay parang nagmamadali ito o excited. Mukhang may mahalaga nga talagang ibibigay ng Maya sa akin ang dagdaliro kong kumpay. Agad kitong pinagbuksan ng pinto na nakapakulot ng loro. O pare, ang aga mo naman yata ng ibang bulabog ha. Halika, pumasok ka. Ano naman bang ibibigay mo sa akin na mahalaga? Baka may ipagyayabang ka na naman ha. Hindi pare. Hindi naman siya may pagmamayabang ako sa'yo. Paul kasi, yung napanaginipan kita kagabi. Medyo magulo panaginip ko pare. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang pinakakahulugan. Kaya agad kita pinagtahan eh. Sa tingin ko, importante malaman mo to pare. Ano ka mo? Teka, pinaya muna tayo. Ano ba napanaginipan mo tungkol sa akin? Nanalo ba ako ng loto? May magandang push pa na nainggab sa akin? Nakapot fix ka dyan. Walang ganun pare. May ganito na panaginipan ko eh. Napadpad ka raw sa gilid ng bundok at papasok sa gubat na naturang sumpugan ng mga aswang. Tinatawag kita pare. Para sana pigilan ka. Pero ikaw eh, hindi mo ko pinapansin eh. Gabi pa yun. Nakabilugan pa ng buwan. Sa bagay, kaya baka hindi mo ko naririnig ay dahil sa sunod-sunod na pag-alulong ng mga aso. Susundan sana kita. Kaya lang, bigla-bigla namang may humarang sa akin na napakaraming mga alitaktak. Nagkukumpulan sila sa paligid pare at sumasabay sa mahinang ihip ng hangin. Hanggang sa hindi na kita nakita pare. Sumunod, ay nakarinig ako ng mga kaluskos at mga atungal ng kung ano-anong mga nilalang pare. Palagay ko eh, mga aswang. Sa palagay mo pare, anong ibig sinigpasay na aswang? Malamang, may katapat ka rin sa kanila. Saka ito pa, may isa pa akong naiisip na kahulugan ng panaginip mo. Ano naman? Nako, kung hindi lang kita kilala, iisipin ko talaga na kakampi mo ang mga aswang eh. Kaya napadpad ka rin sa gubat na pugad nila. Kampon ka nga pa ng mga aswang pare. Sira ulo. Paano mo namang naiisip yan pare? Kung kampon ako ng mga aswang, para saan pa at gumagawa ko ng mga langis na pangunta sa mga aswang at ipinapamahagi ko sa mga kababaryo natin dito. Saka kung kasabwat ko pa sila, di sana ipinaatake ko na sa kanila ang mga kagalit kong taga rito sa baryo natin. Isa pa kahit kailan, ay hindi pa ako nagtangkang pumasok sa gubat na sinasabi mo. Kapag nangangalap nga ako ng herbal na mga gamot, ay iwas na iwas ako mapadpad doon. Kaya nga eh, sabi ko nga pare, kung di lang kita kilala, isa lang yun sa naiisip ko. Kung ganyang malabo talagang kampon ka ng mga aswang, kung ganun, yung unang kahulugan pare, baka makakuha ka ng mga aswang. Kaya sobrang mag-iingat ka pa rin pare ha. Natigilan ako saglit at pinag-isipang maigi ang panaginip ni Nestor. Ipinaulit ko pang ipinakwento sa kanya. Parang may ibang kahulugan, yung kumpul ng mga alitaktak na humarang at tumakip. Ika mo nga sa akin pare. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga alitaktak? Ang mga yun kaya
ang umakay sa akin papunta sa gubat ngayon. Pero bakit naman kaya ako aakain doon? Gayong pugad yun ng mga aswang na kinatatakutan ng mga kababaryo natin. Yun nga eh. Isa pa nga rin yung sa nagpapagulo sa akin eh. Parang may ibig sabihin na may waga. Basta pare, mag-iingat ka na lang pare Emil. Ayan ikinuwento ko na sa'yo para naman hindi mo ako sisisihin isang araw at sabihin mo hindi kita binalaan. Alam mo naman, halos lahat ng nililigaw sa kagubatan ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. May mga pruweba na tayong nakita. Nawakwak ang mga katawan ng mga nalapa sa gilid ng gubat. Kagagawa ng mga aswang. Ilang beses na yung pare. Tapos si Kapitan ay maigpit din at paranging nagbababala. Na wag daw magpupunta rin sa gubat ang kahit sino sa atin. Salamat naman pare sa babala mo. Ay, may Kaya ano, tug na. kahit di ako naniniwala sa kahulugan ng mga panaginip, ay talagang mag-iingat pa rin ako. Sinisiguro ko sa yung kahit gaano pa katuso ang mga aswang, hindi nila ako basta-basta makukuha o malalapa. Siguraduhin mo lang pare dahil ako ang unang-unang mawawala kapag ginawa ka nila ng masama. Lintik lang walang ganti sa akin kapag nagkataon. Talagang ipaghihiganti kita pare. Aba, ikaw ang dapat na mag-ingat, Nestor. Albularyo ako. Kahit pa paano, may mga pangontra ko sa mga aswang. Eh ikaw, wala ka nung pare. Sa laki ng katawan ko to, naku, hindi sila uubra sa akin. Tsaka pwede mo naman akong bigyan ng mga pangontre. Isa pa palang kahinaan mo. Ulang ka sa muscle pare, hindi ka batak sa trabaho. Pero mas matalino naman ako kumpara sa'yo. Dahil pa rin ng mas matalino ang malaki ang katawan. Teka, huwag na nga tayo magtalo, pambihira. Ang mabuti pa, pareho na lang tayo mag-ingat. Buong baryo nga natin kailangan din mag-ingat dahil sa banta ng pagsalakay ng mga aswang na pabigla-bigla pa naman. Kung sa bagay, ay siya nga pala pare. May isa pa akong ibibida sa'yo. Ano na naman yun? Ayan ka na naman Luluwagan mo na naman yung bibig mo Kalalaki mong tao pare, napakagandang mo. Bakit pare? Masama bang ipagyabang kita kay Mang Ulok? Naalala mo yung dinala ko rito kailan lang at ipinatingin sa'yo? Napagaling mo agad yun, di ba? Yung si Katembong ba? Oo pare, si Katembong nga. Alam mo hirap pagalingin yun ni Tandang Ulok Kung ano-ano pang kayabangang pinagsasasabi. Kung mabibigo raw siya mapagaling, ang kawawang matanda ay wala na raw iba pang makapagpapagaling dito. Hayun, ikaw ang ibinida ko at sinabi kong mas magaling ka sa kanya. Hinamon pa nga ako ng loko. Subukan ko raw dalhin sa'yo si Katembong. Kung mapapagaling mo raw, ay baka raw gumagamit ka lang ng kakayahang bigay raw ng demonyo. Sipin mo yun pare. Ang tawa ko nung sinabi niya yun O tapos, ano namang isinagot mo nung sabihin niya yun? Di syempre binara ko kagad. Sabi kong may inggit ka lang. Kaya mo nasasabi ang ganun. Nagalit ka sa akin ng loko Siraulo ka naman pala Saka bakit mo kasi ako ibibida sa kanya? Alam mo naman pareho kaming albularyo. Siyempre masasaktan ang kumpiyansa ng tao. Sa susunod nga pare, ay huwag mo kong ipagyayabang sa mga tao. Mas ayos kung tahimik lang tayo at hayaan ng mga tao na makakita na kahit na nung taglay nating husay o galing. Ang tao kasi pare, ay likas na may inggit sa katawan niyan. Kung iinggitin natin sila ng hayagan, magiging mitya pa yun para gumawa sila ng masama sa taong kinaiinggitan nila. Napakayabang naman kasi ng matandang yun Para bang siya lang ang magaling sa buong baryo. Sarap ng bigwasan Natigilan sa pagsasalita si Nestor nang biglang may tumikhim sa may pintuan ng salas kung saan kami naroon. Nakalimutan ko palang isara ang pinto at hindi namin namalayan na may tao na pala ron at si Mang Ulok pa mismo. Nakasimangot itong nakatingin sa aming dalawa ni Nestor. Kaming dalawa naman ay parang binuhusan ng malamig na yelo ang mga reaksyon. Ay, Kaulok, kayo pala. Kanina pa po ba kayo dyan? Di man lang kayo tumatao Anong hindi tumatao? Kanina pa ako tumatawag, pero wala sumasagot.
Nakita ko nakabukas itong pinto. Kaya sinubukan kong pumasok. At nakaika ko may nangyayari ng masama sa iyo. Pero anak ng lintek, ako pala ang pinag-uusapan yung dalawa. Tama ba ang mga narinig ko? Ay, baka mali lang ho kayo ng pagkakarinig, Kaulok. Saka, nagbibiruan lang po kami ni paring Emil, di ba pare? Kaya huwag niyong seryosohin kung ano man ang narinig ninyo. Ama, hindi pa ganun kahina itong pandinig ko. Kahit matanda na ako, malinaw ko narinig na mayabang ako at nagmamagaling. Nako'y nagbibiro lang naman po itong si paring Mr. Kaulo. Kaya huwag niyo na po masamain. Tsaka, ano ho pala ang ipinarito niyo? Bumarito ako para kumpirmahin na talagang napagaling mo nga si Tembong. Pwede naman akong pumasok ngayon. Ay sige ho, pumasok po kayo, tumupo. Paano mo napagaling si Tembong? Pwede ko bang malaman? At kung ano ang ginamit mo o ginawa mo sa kanya? Sabi ko naman kasi sa inyo, Kaulok Ito tong kumpare ko. Walang imposible sa husay na bilang isang albularyo. Di ka panis nyo. Na hindi nyo nakuha ang pagaligin si Tembong. Samantalang napakasimple lang para kay Emil. Sandali ka. Pwede man tumahimik ka muna, Nestor. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Si Emil ang tinatanong ko rito. Kaya huwag kang tumaldal. Bakit? Totoo lang naman po sinasabi ko. Pasimple kong singin ko si Nestor at sininyasan na tumahimik. Ang loko ay nisian pa nang nangkainis ang matanda. Kaulok, ginamitan ko lang naman po si Katembong ng pinaghalo-halong herbal na langis. Saka ko siya dinasalan. Pagkatapos ay pinag-alay ko siya bilang pampalubag-loob at paghingi na rin ng tawad sa espiritu hindi niya sinasabyang nasaktan. Pwede ko bang malaman kung ano-ano ang herbal na langis na pinaghalo-halo mo at kung anong dasalan sinambit mo? Pwede naman o. Kaya alam po bigla kong pinigilan ni Nestor na ikinagulat namin pareho ni Kaulok. Si Kaulok ay lalong napasimaw kay Nestor. Naku, huwag mo sabihin pare. Kung talaga magaling sa albularyo, dapat sarili niya sikap na makangapa ng epektibong herbal ng mga langis. Matagal na proseso kaya ang pinagdaanan mo pare para lang makabuo ng mga herbal na langis mo. Sabihin na lang natin, sikurento mo lang yun bilang isang albularyo na hindi dapat kopya ng ibang katulad mo. Napakadamot mo naman, Nestor. Saka bakit ba samat ka na samat? Hayaan mo si Emil ang magpasya at hindi yung nakikisawsaw ka. Ano, Emil? Pwede mo bang ibahagi sa akin o hindi? Saglit na ako nag-isip habang minamataan si paring Nestor. Siyempre, ay hindi ko naman kukontrain ang sinabi ng kumpare ko. Isa pa, ay totoo naman ang sinabi nito. Pwede ko naman pong ibahagi. Pero sabi ko nga po, kaya alam po may kondisyon ang pagbabahagi ko. Hindi ko pa rin pwedeng sabihin na kondisyon. Kailangan, kusa ko po yung makita sa inyo. Kapag pumasa po kayo sa kondisyon, wala akong dahilan para ipagdamot ko sa inyo ang sikreto. Kahit sabihin ko ang kapalit, sasabihin ko rin sa iyo ang isa sa pinakasikreto ko bilang matagal ng albularyo. Abay, may mas malakas pa ba kaming sikreto kaysa sa kumpare ko? Naku, hindi na lang po ang sikreto niyo, Kaulok. Malamang na hindi mapapantayan niya ng sikreto ni Emil. Malulugi lang ang kumpare ko Sumabat ka na namang anak ng tokwa. Saka alam niyo ba kung bakit ko gusto malaman ang sikreto mo, Emil? Hindi sa interesado talaga ako sa sikreto mo bilang isang albularyo. Di hamak naman na mas matagal na akong albularyo at mas may karanasan ako kaysa sa'yo. Sinusubukan na kita. Sinusubukan? Mukha niyo, Kaulok. Hindi ko ba alam na matagal na kayo naiingit dito kay Pare Emil? Minsan pa nga nahuli ko kayong sinisiraan siya sa mga kababayo natin Mabuti na lang at alam niyo lang talagang mas magaling si Emil kaysa sa inyo.
Wala kayong mapipigtas sa kanya o masisira dahil tapat siyang albularyo eh. Hindi mapanlamang, mapagkumbaba siya at mabuti at loob. Hindi ka pares nyo. Nakatanda-tanda nyo na eh. Punong-puno pa kayo ng inggit sa balat nyo. Kung ako sa inyo, masuportahan nyo na si Emil kaysa siraan nyo pa siya. Ano sinisiraan at pinagsasabi mo? Bakit ko naman siya sisiraan kung talagang magaling pala siya? Ang sabihin mo, may itinatago na hindi magandang sikreto si Emil. Kaya na hindi masabi-sabi sa akin. Mamamakoy din. Dahilan mo na ang sinasabi mo kondisyon. Dahil ang nasa likod ng sikreto mo ay galit sa masamang espiritu. Aba, sandali lang mo. Mag-iingat ho kayo sa binibintang niya sa akin, kaulo. Hindi na yata yan maganda at maliwanag na talagang paniniwala. Kailanman ay hindi ko tatangkain may masamang espiritong umimpluwensya sa akin bilang isang albularyo. Bakit kita nyo? Dahil ang magpasailalim sa masamang espiritu ay walang maidudulot na mabuti sa kapwa ko at lalong-lalo na sa sarili ko. Hindi totoong magiging mabisa ang mga ginagawa ko kung galing pala sa masamang espiritu. Saka di sana ay matagal na po ako nakakontra ng ibang mga albularyong tulad natin. Basta, hanggat hindi mo ibinabahagi sa akin ang sikreto mo, kung paano mo napagaling si Tombong, ay sisiraan talaga kita sa mga kababaryo natin. Sasabihin kong ini-influensya ka ng masamang espiritu. Napakasama naman talaga ninyo, matanda kayo. Pero sige lang, siraan nyo na siraan si paring Emil. Pero sinasabi ko sa inyo, walang mabuting tao ang babagsak kahit pa sa paninira ng mga katulad yung malala ang sakit na inggit sa katawan. Nakaisipin nyo naman, ang kapakanan ng mga kababayan natin sa gagawin nyo. Idagdag nyo pang pabigla-bigla kung sumala kayo rito ang aswang. Galing dun sa gubat. Mas malalakas pa naman ang mga pangontra ni paring Emil sa aswang kaysa sa mga pangontra ninyo. Di bali po sana eh, kung mas malakas sa inyo. Wala akong pakialam kung mas malakas sa mga pangontra niya. Ang pinag-uusapan dito ay ang masamang espiritong ginagamit niya. Mas delikado pa kaya kaysa sa mga aswang eh. Mas madaling sumala kaya mga aswang kung ang mga kababaryo natin ay kinakargaan pala ng masamang espiritu ng Emil na ito. Teka mo, magulo. Hindi po maganda yung binabalak nyo. Saka wala kayong ebidensya na gumagamit talaga ako ng sinasabi nyo masamang espiritu. Isa pa, bakit po ba sinisiraan nyo ko? Eh wala naman akong ginagawa masama sa inyo ah. Katunayan nga po, yung ibang mga nagpapatingin sa akin ay pinapapunta ko sa inyo. Dahil naniniwala rin po ako na may sarili po kayong husay bilang isang albularyo. Bilang kapwa albularyo po. Hindi po ba ay mas magandang magtulungan na lang tayo? Bakit kailangan magsiraan pa tayo? Kung parehas naman tayong nakakatulong sa mga tao, hindi mo ba? Tama po, kaulo. Ang tanda-tanda nyo na eh. Hindi nyo naiisip ang mga yun? Dapat pala eh, kayo ang unang matutuwa na may kapwa kayo albularyo na mas mahusay pa sa inyo. Pero parang kabaligtaran naman yata kayo. Basta. Hanggat hindi mo ibinabahagi ang sikreto mo, Emil, ay iisipin ko na i-influensya ka na masamang espiritu. Hindi ko na kasalanan kung yun ang ipamalita ko sa Mario. Saka may paraan din ako para makatunayan kung may inuutusan siyang masamang espiritu. Mukha nyo, kaulo. At anong paraan naman yung sinasabi nyo, ha? Galing sa kasama ng ugali nyo? Wala na kayo ron. Bakit ko isasabihin sa inyo? Para makagawa kayo ng remedyo. Ang galing din naman. O siya, baka alis ka na. At wala naman akong napapala sa pamamahay na ito. Ang dalawang aswang hanggang sa bigla kong nabunggo sa likuran ko. Sa gulat ko ay agad akong napalingon at lalo akong nagulat sa natuklasan ko. Nestor, Paring Emil, huwag ka maingay. Hinandun ang bukas mo. May aswang akong nakita sa doon. Ano sila? At hinahanap nila tayo. talaga? Sabi ko naman sa iyo, COVID talaga ng mga aswang dito eh. Kailangan na natin lumabas dito, pare. Ako na oh. Kaya ba ito, mag-uumpisa na tumata ng balon. Bakit ka pa kasi sumunod dito eh?
Paano kung di tayo nagkasalubong ng ganito? Hindi na tahan ka na. Sinundan kita dahil naisip kong tama ka. Hindi ka nila iisipin kung tayo pupunta para magtago. Kapag isip-isip kong mauhuli rin nila ako, kahit saan ako magtago sa baryo. Hindi na ako sumagot pa. Mabilis kong pinahiran ng langka si Nestor. Takang-taka naman ito sa ginagawa ko. Teka, ano ginagawa mo? Bakit mo pinapahid sa akin ng hinog na langka? Ano ba yan? Napakalagkit! Para hindi maamoy ng dalawang aswang ang dugo natin. Kung hindi tayo magpapahid dito, ay masusundan nila tayo. Naku po, ayaw na naman ng mga anskos. Kailangan na natin kumilos palayo. Kailangan makahanap tayo ng mga halamang pangunta sa mga aswang. Imposible may mahanap tayo, Emil. Nakalimutan mo naman pugad dito ng mga aswang. Hindi sila mamumugad dito kung may pangontra mga halaman dito. Humiling ako sa Diyos na makahanap ako. Alam kong di niya ako bibiguin. Saka walang imposible sa Kanya. Tandaan mo yun, Nestor. Pero hanggang sa nagsimula ng lumatag ang dilim, ay wala pa rin kaming nakita ni Nestor na halamang pangontra. Sinisi patuloy ako ng kumpare ko. Ay, ano ba yan? Nasa na ang hiniling mo sa Diyos, pare? Hindi ka naman pinakinggan eh. Lagot na tayo nito sa mga aswang. Tingnan mo. Mukhang magiging napakadilim na mamaya, oh. Ano ang gagawin natin? Paano pa tayo makakalabas ng lubat na to kung hindi natin nakikita ang dinadaanan natin? Ay, sana pala hindi ka na kasinundan. Ang ingay mo naman, pare. Hinaan mo lang ang boses mo. Teka. Naririnig ko ba naririnig ko? Ha? Ang ano ba? Napigilan si Nestor nang marinig na niya ang narinig ko. Atuwan na yung mga aswag ah. Naglalabasan na yata sila. Ano na gagawin natin, pare? Wala tayong dalang kahit talong panlaban man lang sa kanila. Relax ka lang, pare. Maghanap tayo ng kahit matutulis na mga sanga ng puro o kaya ibagi na may mga tinik. Alam mo na, kung saan titirahin ng aswang para mabilis sila manghina. Sa dibdib, pare. Sa dibdib. O kaya ay sa likod kung saan hindi nila malalawayan ang sugat nila roon. Sa paghahanap namin, walang ano-ano ay may kung ano-ong nasabi na biglang umilaw ng bagya at mahinang nagpakuryente sa binti ko. Pagbaling ko, ay nakita kong bunga ng mababang damo na medyo higis puso. Pagkakaalam ko, ay putukan ang tawag dito. Sa iba naman ay tinatawag nila tutulaka. Ano to? Putukan ba ito? Bakit medyo nagliliwanag ka? Naku, damong putukan nga yan, pare. Pero bakit nga kaya nagliliwanag ang buhay na? Alam ko na. Baka ito na ang hinilig mo, pare. Kaya lang, ay hindi naman yata yung pangontra sa mga aswang eh. Ang alam ko ay kinakain ang bunga niyan kapag hinug mo at ginagamit din panggamot. Bigla akong natahimik at hindi sinagot si Nestor. Paano ay parang may naririnig akong mahina at matahimik na bumubulong sa tapat mismo ng tenga ko. Itasin mo lahat ang mga. Kailangan natin ito. Ang bunga mo. May bumubulong sa akin ito. May iba pa yata tayong kasama sa gubat na to. At hindi natin nakikita. Boses ng babae ang bumubulong sa akin. Mataginting ang boses niya na parang umieko. Ano ka mo? Ano ba pinagkasasabay mo, pare? Nananakot ka ba o nasisiraan ka na? Kahit dalawa lang ang tao rito eh. Hindi nga, pare. May bumubulong talaga sa akin. Ang sabi ay pitasin ko na raw ang hinog na bunga. Teka, hindi kaya itong damong ito ang bumubulong sa akin? Hindi ko na hinintay pang sumagot, Nestor. Para kasing may nagtutulak sa akin na pitasin na kagad ang bunga ng putukan. Pitasin mo na, dali. Naglalabasan na ng aswang. Wala kayong proteksyon. Kung hindi mo pipitasin ang bunga mo, magsisilbing mutya para sa'yo. Ang bunga ko ay bunga ng pagpatay sa akin ng mga aswang at nagsigaw para sa ustisya ng kanilang mga nalaman sa ugat na ito. Ang espiritu ko ay tumatahan sa halamang ito na nasa harap mo.
Ngunit nang pipitasin ko na sana ang bunga ng putukan, ay bigla naman akong hindi na palayo ni Nestor. Huwag bakit? Huwag mo pipitisin. Baka yan ay patibong ng mga aswang. Kaya medyo nagliliwanag siya. Hindi pare, kailangan ko talagang pitasin ang bunga niya. Yan ay isang mitya, sabi ng boses na bumubulong sa akin. Magsisilbi raw natin yung proteksyon ngayong gabi laban sa naglalabasan mga aswang. Sigurado ka ba? Pero ano ba pangalan ng bumubulong sa'yo? Baka kaluluwa yan ang isa sa mga nabiktima ng aswang sa gubat na to, pare. Binulungan akong muli ng tinig ng babae at tinugon ang tanong ni Nestor. Pero ako lang ang nakakarinig. Ako nga pala si Honeybee. Dati akong diwata ng kagubatan ito. Bago pa sinakop ng mga aswang na pumatay sa akin, nagising naman ako muli mula sa kamatayan. Dahil sa pagkasalino sa halaman na nilasaniban ng kaluluwa ko mismo. Ang misyon ko ay ang magiganti sa mga aswang, pati na rin upang ipagiganti ang mga kaluluwa ng kanilang mga nabiktima. At ikaw ang itinakang mga katulad ko sa pagiganti. Albularyo ang iba. At hindi ka basta-basta ang albularyo. Sadyang pinagtagpong tayo ng Diyos sa gubat nito. Bago ko sinabi kay Nestor ang pangalan ni Hanabi,